Magandang hapon sa ating lahat. Ito po ang pinakahuling balita ukol sa bagyong Verbena na may international name na Koto. Kanina nga pong alas 8 ng umaga ay mas lumakas pa o nag-intensify itong si bagyong Verbena sa labas ng ating area of responsibility. Malapit po sa may Pag-asa Island, Kalayaan. Ito po'y typhoon category na at kaninang alas 4 ay nasa layong 265 kilometers north-northwest ng Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. May taglay pa rin po na hangin na abot sa 140 kilometers per hour at pagbugso na abot sa 170 kilometers per hour. Sa ngayon, kumikilos po ito pa west-northwestward at may kabagalan pa nga 15 kilometers per hour na lang po ang kanyang pagkilos at nakakaapekto pa rin po ito sa may Kalayaan Islands. Other than that, meron pa rin po tayong mga weather systems na nakakaapekto po sa ating bansa. Unahin na po natin dyan yung shear line o yung banggaan ng hanging amihan at ng easterlies at ito nga po yung linya na nakikita natin ng mga kaulapan na nakakaapekto po dito sa may Cagayan, Isabela, maging sa ibang parte din po sa may Cordillera Administrative Region. Kaya't magdadala nga po ito ng mga pag-ulan at posible din po yung mga thunderstorms ngayong hapon hanggang bukas ng umaga. Yung amihan naman, magdadala din po ng mga cloudy skies with rains dito po sa may extreme northern Luzon, maging sa may nalalaming bahagi ng northern Luzon. So, makabilang na po dyan ang Ilocos Region, yung natitirang bahagi din po ng Cordilleras at natitirang bahagi ng Cagayan Valley. At yung easterlies naman, posible pong magdala ng maulap ng panahon dito po sa may Aurora. At sa Quezon, asahan din natin, meron din po tayong mga isolated rain showers and thunderstorms. Other parts of our country naman, generally fair weather conditions, kabilang po ang Metro Manila. So expect po natin magiging mainit at maliwalas naman po yung ating panahon, di ba na lamang sa mga thunderstorms pagsapit po ng hapon at gabi. At ito naman po yung ating inaasahan na track and intensity nitong si bagyong Verbena. Sa ngayon nga ay typhoon category po ito at nakakaapekto sa may Kalayaan Islands at posible po mag-west-southwestward sa susunod na 24 oras. At inaasahan nga po natin masihina po ito, ngunit pagsapit naman po ng Sabado hanggang sa Linggo, inaasahan natin pahilaga po yung kanyang pagkilos at magre-intensify posible into a typhoon category bago po mas humina na bilang isang severe tropical storm habang patungo po ito sa may Vietnam from Sunday hanggang sa Tuesday. At hindi na nga po natin ito inaasahan na magdala po ng anumang banta sa ating bansa. Ngunit meron pa rin po tayong nakataas na wind signal number 1 sa Kalayaan dahil batid pa rin po doon yung mga malalakas na hangin dulot nitong si bagyong Verbena. Aside po dito sa bagyong Verbena, meron pa rin po tayong mga gusty conditions o yung mga bugso-bugso ng hangin dito po sa may areas ng Northern Luzon, kabilang na nga po ang Batanes, Cagayan, Apayao, Abra, pati sa may Ilocos Region, sa may western sections din po ng Central Luzon, maging sa may Occidental Mindoro at Palawan. Combined effects na po yan nitong amihan at posible din po yung effects nitong bagyong Verbena sa western sections po ng Mimaropa. And bukas naman ay yung bagyong Verbena ay mas lalayo na kaya't Palawan na lamang po yung makakaranas ng mga bugso-bugso ng hangin nitong si bagyong Verbena. Ngunit yung amihan naman po natin patuloy po magdadala ng mga bugso ng hangin dun po sa may areas ng Cordilleras, Cagayan Valley at ilang bahagi din po ng Ilocos Region. Magpapatuloy po yan yung mga bugso ng hangin sa amihan dahil nga po dito sa amihan, pagsapit po ng Sabado sa may parte ng Northern Luzon. At dahil din po sa shear line, ay meron po tayong nakataas na weather advisory kung saan ipinapakita natin yung malalakas na mga pag-ulan dulot nitong shear line sa may bandang Apayao, Cagayan at Isabela. Posible nga po yung 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan na maaari pong magdulot ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa ngayong hapon hanggang bukas po yan ng hapon. Kaya't doble ingat po yung ating mga kababayan dyan. At ito naman po yung ating sea conditions o lagay ng ating mga karagatan kung saan may gale warning pa rin po tayo sa may Kalayaan Islands dahil hanggang 7 meters po yung mga pag-alon dyan which is napakadelikado po para sa ating mga manlalayag.
At aside po doon ay meron din po tayong nakataas na gale warning dito naman po sa may northern Luzon seaboard, sa may areas po ng Batanes, northern Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, maging dito din po sa may Ilocos Sur at Ilocos Norte, hanggang 5 metro naman po yung mga pag-alon dyan. Delikado pa rin po ito sa lahat ng types of sea vessels. At ito naman po yung ating asahan ng panahon bukas dito po sa may Luzon area, kung saan patuloy po yung epekto nitong shear line, kaya't asahan pa rin po natin sa may Cagayan, Isabela, maging dito din po sa may Aurora and Quezon yung mga pag-ulan dahil po sa shear line and dito din po sa easterlies. And then yung western section naman po ng northern Luzon ay meron pa rin pong bugso ng amihan, kaya't posible din po yung mga cloudy skies with rains dito sa may Batanes, sa may Ilocos region, maging sa natitirang bahagi din ng Cordillera Administrative Region. Sa Metro Manila naman at nalalabing bahagi din ng Luzon, inaasahan naman po natin yung generally fair weather conditions. Yun lang ay meron po tayong possible na mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Ito naman po yung ating mga agwat ng temperatura kung saan medyo mababa pa rin yung agwat natin dito sa Tuguegarao, 23 to 26 degrees Celsius. Ngunit mainit naman na po dito sa Metro Manila, 24 to 32 degrees Celsius at sa Legazpi, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Tagaytay din ay 22 to 28 degrees Celsius at sa Baguio naman may kalamigan din 17 to 25 degrees Celsius. Dumako naman po tayo dito sa may Palawan kung saan patuloy pa rin po yung epekto ng bagyong Verbena, lalong-lalo na sa may Kalayaan, at yung trough din po ni Verbena ay posible pa rin po magdala ng mga gusty conditions dito po sa may area ng Palawan. Ito naman po ang kanilang agwat ng temperatura, posible nga po yung hanggang 24 to 32 degrees Celsius po dito sa may Palawan. At sa may natitirang bahagi naman po ng Visayas at sa Mindanao, magiging mainit at maalinsangan bukas po yan. Hanggang posible nga po ay tuloy-tuloy po yung ating mainit at maalinsangang panahon in the next 2 to 3 days sa may Visayas at Mindanao. Kaya't ito po yung kanilang agwat ng temperatura, maglalaro po between 24 to 33 degrees Celsius ang kanilang maximum and minimum temperatures. At bukas nga po ay posible pa rin yung mga pag-ulan sa may Apayao at Cagayan. Bukas po yan ng hapon hanggang sa Sabado ng hapon. At pagsapit naman po ng Sabado ng hapon hanggang sa Linggo ng hapon ay posible pa rin po yung malalakas na pag-ulan dulot ng shear line sa may Apayao. At yun lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting.